Nagbukas ang pelikula noong 1974 sa Northern Ireland, sa gitna ng isang eksena na puno ng misteryo. Habang naglalakad ang dalawang gangster sa isang lokal na bar, na hindi alam ang napipintong panganib na isinagawa ng matalinong kriminal na si Darien. Siya, kasama ang kanyang kapatid na si Curtis at ang kanilang mga kasosyo na sina Harry at Ron, ay nagsasagawa ng isang mapanlinlang na pamamaraan gamit ang isang bomba na inilagay ng may maingat na pag-iisip. Isang bigla ang pagbabago ang nangyari nang makita ni Darien ang mga hindi inaasahang mga mag-aaral na malapit sa peligrosong lugar at galit na binabalaan sila na tumakas. Nakalulungkot, ang bomba ay sumabog, pinatay ang parehong mga gangster at ang mga inosenteng bata. Sina Darien, Curtis, Ron, at Harry ay mabilis na tumakas sakay ng kanilang getaway car na naglalagay ng batayan para sa paglalahad ng kwento. Lumipat ang eksena kay Murphy, isang matandang ginoo na bihasa sa paggamit ng shotgun na nakikipagkumpetensya kay Vincent, ang lokal na mambabatas. Matapos manalo, pinag-usapan nila ang lumalalang krimen sa kanilang lugar. Nang gabing iyon, pumasok si Murphy sa isang abalang bar na may hawak na larawan na may nakaguhit na bilog sa isang tao, ang sikat na mga awit na si Bart, na ipinakilala ng announcer ng bar. Habang pinapahanga ni Bart ang lahat sa kanyang pagkanta, malinaw na nariyan si Murphy para sa higit pa sa ilang inumin. Pagkatapos magmaneho sa isang nakatagong lugar, makikita natin si Murphy na dinukot niya si Bart sa trunk ng kanyang sasakyan. Gamit ang kanyang shotgun, pinalakad niya si Bart sa gilid ng burol at sinabihan siyang magsimulang maghukay. Ang katotohanan ay nabunyag ng mapagtanto ni Bart na siya ay nasa isang sementeryo kung saan nililibing ni Murphy ang kanyang mga target. Sa kanilang huling pag-uusap, binanggit ni Bart ang kanyang masalimuot na nakaraan ngunit sinabing naka-move on na siya rito. Sa pag-iisip tungkol sa kwento ni Bart, gumawa si Murphy ng isang malungkot na pagpili. Biglang tinapos ang buhay ni Bart at inilibing siya sa kanyang libingan na may minarkahan ng isang nakakatakot na puno. Nakakagulat na malinaw na si Murphy ay isang walang awa na hitman na inudyukan ng pera. Pumunta siya sa kinaroroonan ng kanyang manager, kung saan magiliw siyang binati ni Josie. Hindi lang siya nagtanong tungkol sa gusto niyang pagkain kundi nangako rin na gagawin niya ito para sa kanya. Nagbago ang mood ng si Kevin, isang bagong miyembro ng koponan, ay nagpakita ng kanyang pagkainip sa pamamagitan ng pagkuha ng tinapay mula sa basket ni Josie na humantong kay Murphy na punahin ang pagmamadali ng binata. Sa isang pagpupulong kasama si Robert, ibinahagi ni Murphy na natapos na niya ang trabahong ibinigay sa kanya at napansin niyang nagmaneho si Kevin palayo. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para imungkahi na ang lahat ng paparating na trabaho ay ibibigay sa nakababatang lalaki. Si Murphy, na inihayag ang kalungkutan na dinadala niya mula nang mamatay ang kanyang asawa, ay nagpahayag ng pagnanais na tigilan ang kanyang criminal life at magsimulang muli. Ikinuwento niya ang tungkol sa hangarin ng kanyang yumaong asawa na maging mas mabuting tao, isang taong tumutulong at nagmamalasakit sa iba. Ikinagulat ni Robert ang pagtatapat na ito, na pagkatapos ay nagtanong kay Murphy kung ano ang susunod niyang planong gawin. Ibinahagi ni Murphy ang isang hindi inaasahang layunin, gusto niyang maging isang magsasaka at magtayo ng isang farm. Si Robert, na tinanggap ang layunin ni Murphy, ay nagbigay sa kanya ng bayad para sa kanyang huling trabaho at nagpaalam. Nang sumunod na araw, sinimula ni Murphy ang kanyang bagong buhay sa pagsasaka, paghahanda ng kanyang lupa at pagbili ng iba't ibang uri ng mga buto mula sa bayan. Nagsimula na rin siyang makipagkaibigan, tulad ng hapunan kasama ang kanyang mabait na kapitbahay na si Rita, kung saan pinag-usapan nila ang kanyang yumaong asawa at ang kanilang mga alaala. Sa paglalakad sa kapitbahayan, nakilala ni Murphy si Moya, isang batang babae na nangingisda sa isang tulay. Tinulungan niya siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng handkerchief na gagamitin sa pangingisda. Habang nag-uusap sila, nalaman niyang sinusubukan ni Moya na manghuli ng isda para sa hapunan ng kanyang pamilya. Naging malungkot ang sitwasyon nang hindi niya sinasadyang nahulog ang kanyang lunchbox sa ilog na nagbunyag ng mga pantal sa kanyang leeg. Sinusubukan itago ang katotohanan, tumakbo siya. Iniwan si Murphy na nagtataka tungkol sa kwento ng batang babae. Pagkatapos ay hinanap ni Murphy ang ina ni Moya na si Alara, na nagtatrabaho sa isang lokal na bar bilang isang bartender. Pinuri niya ang kanyang mga kasanayan sa bartending at sinabi sa kanya ang tungkol sa insidente sa lunchbox ni Moya. Tinanggap niya ang pananagutan sa pagkagambala sa kanyang anak na babae. Si Alara, na maunawain at nagpapasalamat sa kanyang katapatan, ay tinanggap ang kanyang kwento. Kalaunan ng gabing iyon, nang umalis siya sa bar, nakita muli ni Murphy si Moya na tila marahil ay tumakas. Sinabi niya sa kanya na ipinaliwanag na niya ang insidente tungkol sa lunchbox sa kanyang ina, ngunit hindi tumugon si Moya kaya lumayo siya.
Sa kanyang pagtataka, nagpa siya si Moya na sundan siya. Nang makarating sila sa kanyang bahay, naramdaman ni Murphy na may hindi tama. Naghihintay sa labas si Curtis, ang kanyang tiyuhin na kasali sa bombing sa simula ng pelikula. Malinaw na may malaking mangyayari. Kinaumagahan, nagdala si Murphy ng isang basket ng pagkain kay Moya at ibinigay ito sa kanyang ina na si Alara. Nag-aalala tungkol sa batang babae, tinanong niya ito tungkol dito, at binigyan siya ng bala ngunit nanatiling tahimik tungkol sa kanyang mga pantal. Dumating si Curtis, kaya nagmamadaling pumasok si Moya. Sa isang bastos na paraan, humingi si Curtis kay Alara ng ilang pagkain at nagpahiwatig ng kawalan ng tiwala kay Murphy, pagkatapos ay umalis kasama ang mga supply. Nagtanong si Murphy tungkol sa kung sino si Curtis at sinabi sa kanya ni Alara na magkamag-anak sila at nais niyang mawala ito sa kanya. Ipinakita ni Murphy kay Robert ang bala na nakuha niya kay Moya at humingi ng tulong sa pagharap kay Curtis, binanggit ang pinsalang na idulot niya sa dalaga. Narinig ni Robert ang tungkol sa mga pananakot ni Curtis ngunit tumanggi siyang tumulong. Hindi nagpahuli si Murphy at sinimulang bantayan si Curtis na nagpapahiwatig ng nalalapit na showdown. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong ni Curtis si Murphy na nag-alok sa kanya na sumakay. Nag-chat sila at sinabi ni Murphy ang tungkol sa kanyang pagkahilig sa pagbaril at tinanong si Curtis tungkol sa kanyang sariling interes sa mga baril. Sinabi ni Murphy na mayroon siyang espesyal na koleksyon ng mga pambihirang bala at ipinakita ang nakatagong baril sa trunk ng kanyang sasakyan. Pagkatapos dukutin si Curtis, dinala siya ni Murphy sa isang kagubatan na nagpaplanong iligpit siya, ngunit naging malala ang mga bagay nang inatake ni Curtis si Murphy gamit ang isang kutsilyo. Binaril siya ni Murphy, ngunit hindi gumana ng maayos ang kanyang baril. Biglang nagpakita si Kevin at binaril si Curtis sa ulo na nagsasabing sinabihan siya ni Robert na bantayan si Murphy. Ang kwento ay naging mas magulo nang ang katapatan at motibo ng mga karakter ay naging mas komplikado. Pagkatapos mailibing ang katawan, pumunta sina Murphy at Kevin sa isang bar para magpahinga. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Kevin na hinahangaan niya ang husay ni Murphy sa kanilang delikadong trabaho at inamin na iniidolo niya siya. Inamin niya na pumapatay din siya para sa pera ngunit hindi niya kayang lampasan ang mataas na bilang ng mga biktima ni Murphy na tinatawag itong nakakabaliw. Nagalit si Murphy sa casual na saloobin ni Kevin sa pagpatay at mariing sinabi na seryoso ang kamatayan. Binalaan niya si Kevin na kung sakaling gumawa siya ng katatawanan muli sa pagpatay ng isang tao, bibigyan niya ito ng isang malupit na pambubugbog. Lumipas ang 2 araw at hindi nagpakita si Curtis sa lugar na karaniwan nilang pinupuntahan. Nag-aalala, nagpa siya si Darien na hanapin ang kanyang kapatid na nawawala. Pumunta siya sa bahay ni Alara para magtanong tungkol kay Curtis. Si Alara, na naiinis at hindi alam kung nasaan siya, ay nakatanggap ng masasakit na salita mula sa galit na si Darien. Lalong nag-alala si Darien nang tingnan niya ang baril ni Curtis at nakita niyang nawawala ang isang bala. Tumawag siya sa kanyang kontak sa negosyo para sa impormasyon at nalaman niyang may isang tao sa bayan na maaaring tumulong. Sinunod niya ang payo at pumunta sa bahay ni Robert para pag-usapan ang nawawala niyang kapatid. Nang banggitin niya si Curtis, nagpanggap si Robert na wala siyang alam at sinabing hindi makakatulong ang kanyang mga tao. Paalis na siya nang makakita siya ng bala sa sahig na tugma sa bakanteng bahagi ng kanyang baril. Itinutok niya ang baril kay Robert, tinatanong ang katotohanan. Inamin niya na pinatay ni Murphy si Curtis ilang araw na ang nakakaraan. Nabigla sa balitang ito, binaril niya at pinatay si Robert. Narinig ng asawa ni Robert na si Josie ang ingay at tumakbo siya papunta sa silid. Si Darien, na tinutok ang baril sa kanya, ay sinabi sa kanya na ang kanyang asawa ay patay na at inutusan siyang bumalik sa kanyang silid. Dala ang pagnanais para sa paghihiganti, si Darien at ang kanyang koponan ay nakatakdang hanapin kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ni Curtis. Samantala, sina Murphy at Kevin, matapos marinig ang tungkol sa pagkamatay ni Robert mula kay Josie, ay kalmado at nangakong tatapusin ang mga bagay-bagay. Sinabi niya sa kanila na may isang babae ang agresibong nagtatanong tungkol kay Curtis na nagpaisip sa mga lalaki na may gustong maghiganti para sa kanyang pagkamatay. Inalis nila ang lahat ng katibayan ng kanilang nakaraan at mga future plan at sinabihan si Josie na tawagan ang mga pulis dahil ang banta ng paghihiganti ay naghihintay sa kanila. Habang ang mga kontrabida ay walang sawang naghahanap sa bayan para kay Murphy, si Darien ay nagiging mas desperado na malaman kung nasaan siya. Inutusan niya si Harry na magpanggap na siya ay pamangkin ni Murphy at pumunta sa isang tindahan. Matagumpay na nakuha ang totoong address ni Murphy mula sa walang malay na tindero, ngunit ang kanilang lihim na misyon ay nabunyag ng tanungin ni Sheriff Vincent kung bakit nasa bayan si Harry,
na nagpaduda sa kanya sa kwento ni Harry tungkol sa pagiging pamangkin ni Murphy. Hindi sumuko, ang grupo ay nakarating sa bahay ni Murphy at nakahanap ng mga larawan ng digmaan na nagpapakita ng kanyang mahirap na nakaraan. Kasabay nito, naramdaman ni Murphy na may mali habang papalapit siya sa kanyang bahay at sinabihan niya si Kevin na ihinto ang sasakyan. Pinagmamasdan nila ang nangyayari sa bahay mula sa malayo. Sa panahong ito, nagkwento si Kevin ng sarili niyang kwento kung paano siya naglayas sa bahay, nanalo sa isang bar na nakakuha ng atensyon ni Robert, at kung paano iyon humantong sa kanyang trabaho. Ikinwento ni Murphy ang kanyang pagbabago mula sa pagiging isang sundalong pinatigas ng digmaan tungo sa pagiging isang mamamatay tao pagkatapos mamatay ang kanyang asawa, at kung paano dumating si Robert sa kanyang buhay noong panahong iyon. Kinaumagahan, si Darien, na galit na hindi nahanap si Murphy, ay inilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang sasakyan. Nakita ito ni Kevin at itinutok ang kanyang baril kay Darien, ngunit pinigilan siya ni Murphy na gumawa ng isang bagay na padalos-dalos. Samantala, si Rita, na nakakita ng kaguluhan, ay sinuntok ni Darien pagkatapos gumawa ng bastos na komento. Umalis si Darien at ang kanyang team, iniwan si Rita na walang malay. Mabilis na pumunta sina Murphy at Kevin upang tulungan si Rita, dinala siya sa loob ng kanyang bahay at tumawag para sa tulong medikal nang hindi ibinibigay ang kanilang mga pangalan. Sa lugar ni Kevin, nakahanap si Murphy ng isang nasunog na newspaper tungkol sa pambobomba sa Belfast, na nagtulak sa kanya na alamin pa ito. Binili niya ang parehong newspaper mula sa isang tindahan at nalaman na si Darien at ang kanyang kapatid at ang kanilang koponan ang pangunahing sospek sa pambobomba. Nalaman ni Murphy kung saan nagtatago ang grupo, kung saan sila gumagawa ng maraming pampasabog. Pagkatapos, pumunta si Murphy sa isang malaking laro ng football na dinaluhan ng buong bayan, kasama si Darien at ang kanyang koponan. Nalaman ni Ron na ang kanilang mga pangalan at larawan ay nasa newspaper bilang mga pinaghihinalaan sa pambobomba, na naging sanhi ng kanilang pagkataranta. Kahit na may usapan na umalis ng bansa, determinado si Darien na maghiganti. Sa kaguluhan ng laro ng football, nahanap ni Murphy si Darien at sinundan siya habang papunta siya sa banyo, ngunit naubos ang swerte niya nang dumating si Darien sa likuran niya na may dalang baril. Sa isang maigting na sandali, sinabi ni Murphy na hindi niya pinatay ang kanyang kapatid ngunit pumayag na sabihin sa kanya kung sino ang gumawa. Nakipagkasundo siya sa kanya, dalhin ang totoong mamamatay tao sa bar ng gabing iyon o harapin ang malubhang problema sa pamamagitan ng pagbabanta na papasabugin ang buong lugar. Habang paparating ang gabi, ibinahagi ni Murphy kay Kevin ang kanilang plano na makipagkita kay Darien sa bar. Inamin niya na wala siyang ibang hangarin kundi ang patayin siya. Nakaramdam ng kilig si Kevin sa pagiging bahagi ng naturang operasyon. Nang makarating sila sa bar, nagpakita si Kevin na may dalang mga armas, ngunit pinilit ni Murphy na gamitin ang kanyang sariling gamit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binigyan ni Murphy si Kevin ng malaking halaga at nagmungkahi na magsimula siya ng bagong buhay na malayo sa lahat ng karahasang ito. Naantig at nagpasalamat si Kevin sa hindi inaasahang kabutihang loob ni Murphy. Pagdating sa loob ng bar, nakipag-chat si Murphy kay Sheriff Vincent. Nang magtanong si Vincent tungkol sa kanyang trabaho, nagbigay si Murphy ng hindi malinaw na sagot na nagpapahiwatig na ito ay isang bagay na hindi dapat malaman ng sheriff. Pagkatapos ay nakita niya si Darien at lumapit sa kanya, habang si Ron, na may dalang bag na mukhang kahina-hinala, ay tumungo sa bar. Sa labas, si Vincent, na nagpapahinga para manigarilyo, ay napansin si Harry na nasa isang kotse na may mga gasgas. Pagbalik sa loob, nakita ni Vincent si Ron na may dalang kahina-hinalang bag. Kasabay nito, iminungkahi ni Murphy kay Darien na mag-usap sila sa labas, ngunit mariin niyang binalaan siya na babarilin siya kung susubukan niyang kumilos. Pagkatapos, nakakagulat na nagpakita si Kevin na nagpapanggap na interesado kay Darien. Nang tinanggihan siya nito, sinabi niya ang kanyang pangalan na nagpapakitang siya ang pumatay sa kanyang kapatid at ipinagmamalaki pa niya ito. Galit na galit sa pagtatapat na ito, siya ay nag-react ng hindi nag-iisip at binaril siya sa tiyan. Ang bar ay sumabog sa kaguluhan at isang maigting na putukan ang sumiklab na naging dahilan upang ang lahat ay tumakbo para magtago. Sa labas, nakita ni Sheriff Vincent ang isang bomba sa bag ni Ron, ngunit pagkatapos ay hinarap siya ni Harry. Sa loob, nagawa ni Kevin na barilin si Darien. Sa gitna ng kaguluhan, binaril ni Murphy si Ron. Mabilis na tumayo, pinigilan ni Murphy si Harry bago niya mapasabog ang bomba na humantong sa isang marahas na katapusan para kay Harry. Habang naghihingalo si Kevin, iminungkahi niyang pumunta si Murphy sa California dala ang pera, ngunit naantala ang kanyang huling sandali nang si Darien,
kahit na siya ay may tama ng baril, ay gumawa ng isang huling hakbang para sa paghihiganti at pinatay si Kevin. Si Murphy, na nakatakdang harapin siya, ay hinarang ni Ron, ngunit sa isang kilos ng paghihiganti, pinatay niya si Ron. Nang umalis si Darien sa bar, sinundan siya ni Murphy at napunta sila sa isang simbahan. Doon, inamin niya ang bigat ng kanilang mga maling gawain at humingi ng simpleng putok ng baril bilang paraan upang makapagbayad. Sumang-ayon siya, kahit na nag-aatubili, na kinikilala ang parehong pagsisisi na nagawa nila. Ngunit bago siya makakilos, namatay siya dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Tinanggap niya ang gawain ng paglilibing sa kanya sa kakahuyan, na minarkahan ang kanyang libingan ng isang puno bilang isang malungkot na paalala. Pagkatapos ay pumunta si Murphy kay Rita upang humingi ng paumanhin sa hindi pagsasabi tungkol sa kanyang magulong kasaysayan. Si Rita, na maunawain at nakikiramay, ay nagsabi sa kanya na hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang sarili. Nagpasalamat siya sa kanya at nagsimula ng bagong simula ng kabanata sa kanyang buhay. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.